buhay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Be Happy. Isa sa mga pinakamahalagang katuruan at misyon ng Panginoong Hesus, sinabi niya, I came that you might have life and have it abundantly. Have it to the full. Yan po ang kalooban ng Panginoon sa kanyang mga anak, magkaroon ng buhay na masagana, buhay na makulay at masaya. Ang ating pag-aaral ngayon, pinamagatan natin, Be Happy. Dapat maging masaya ang tao. Salamat, Ama, dahil kayo ay may magandang layunin sa amin. At ngayon, turuan niyo po kami. Makilala namin ang inyong kalooban, maipamuhay ito para sa inyong kaluwalhatian at para sa aming kabutihan. Mangusap kayong may kapangyarihan, lead us unto greater knowledge of you so we can become more like your Son, Jesus. And we pray, Father, that we will hear only your voice. Use your servant only as your footstool. But be our teacher, be our preacher. Kayo lang po ang mangaral at hanguin nyo kami mula sa kadiliman, mula sa mga kamalian, ituwid ang liko at nawa, Panginoon, ay matapunan ng inyong liwanag ang mga madidilim na bahagi ng buhay ng mga tao. Nawa ang iyong karunungan ay mapasa amin at masunod namin ang iyong kalooban. As we pray, O Lord, and as we prepare our hearts to hear your message for us, may you continue to strengthen our bodies, heal our infirmities, strengthen our spirit, and may our emotions be composed before you. Buuin niyo po, Panginoon, ang mga nasisirang mga loob. Patibayin niyo ang aming pananalig at magpagaling kayo ng mga sakit ng aming espiritu. Dalangin namin ito may kahalo, kasama na mga pagpapasalamat sa inyo. At nawa, Panginoon, mapuri ang inyong pangalan. We praise you, we thank you, and ask you to speak powerfully to us. In the name of Jesus, your Son, our Lord, our Savior. Amen. Why be happy? Bakit kailangang masaya ang tao? Because God wants you happy. God doesn't want you sad. Deuteronomy 30 verse 9, the Lord will be happy to do good things for you. God makes people happy. 1 Samuel 2:1, Hannah prayed, you make me strong and happy, Lord. At alam ni Hannah kung saan kanino nagmumula ang kanyang kaligayahan, at yon ay ang Panginoong Diyos. At kaya at gusto ng Diyos na pasayahin ang tao. God loves happy endings. Sa istorya lang ni Job na napakaraming mga trahedyang nangyari sa kanyang buhay, masaya ang naging wakas. Job 42:10, after Job had prayed for his 3 friends, the Lord made Job twice as rich as he had been before. Kung gaano kalalim ang lusong ng hirap ng kanyang buhay, doon naman ang iniangat at dinoble pa ng Panginoon sa dulo ng kanyang buhay. Because God wants you happy, then be happy. It's imperative. Do it. It's almost like a command. Make yourself happy. Of course, you can make yourself sad kung yun ang pipiliin mong gawin. Pero ba't naman yun ang pipiliin mo? Ang iksi-iksi ng buhay, papalungkutin mo pa. Ang iksi-iksi ng isang 24 oras, tatantarin mo pa ng mga lungkot. 1 Chronicles 29:9, matapos ang isang fundraising event for the temple that David was making so that his son Solomon could make the temple in his time, David and the people were very happy that so much had been given to the Lord, and they all celebrated. In this case, what was the source of their happiness? Giving to the Lord. And why does giving to the Lord make people happy? Because you complete the cycle of blessing.
Pag inobserbahan po natin ang buhay, life is full of cycles. May water cycle, may food cycle, may chemical cycle, ang existence nating lahat. At merong cycle of blessings. How does it work? God gives you. That's one way. That's one half of the circle. But when you give back to God, you complete the circle. Therefore, the latest act of giving comes from you. And God will not let you be the last giver. So God will give to you again so much more than what you gave Him, because God is no man's debtor. Hindi siya papayag na may utang siya at siya pa ang binigyan. So ibabalik niya. At dahil ikaw ngayon ay magbabalik uli sa Panginoon, ibabalik niya uli. Kaya walang katapusang cycle of blessing yan. But when God blesses you and you don't return and give back the blessing, the cycle stops. It stops at you. Parang tennis, pag sinerban ka ng bola, hindi mo na ibalik, saserban ka uli, hindi mo na ibalik, saserban ka uli. Pag 3 beses nang hindi mo na ibalik yon, tapos ang laban, wala na. End of game, 0 ang score. The love set, they call. Kaya maraming mga tao, hindi sila masaya, kasi matapos silang pasayahin ng Diyos, hindi naman sila nagsusukli ng kasiyahan sa Diyos. So, wala nang kailangan pang ipagpatuloy yung cycle. And giving to the Lord gives so much happiness, as we have seen in the example, and as you can prove in your lives. The opposite of that, withholding, brings gloom, sadness, and inner division. Because there's also a part of you that will be grieved when you withhold good things from God and from other people. So make yourself happy by giving to the Lord. 1 Chronicles 29:14. But why should we be happy that we have given you these gifts? They belong to you, and we have only given back what is already yours. Yung palang nakakapagpasaya. Sa inyo naman po talaga yan. Sinuli lang namin yung part of it, not even the whole of it. At yun lang ang tama, yun lang ang logical na gawin ng taong tumatanggap ng pagpapala mula sa Diyos. 1 Chronicles 29:17. But we are happy because everyone has voluntarily given you these things. You know what's in everyone's heart, and you are pleased when people are honest. Ikinalulugod ng Panginoon ang katapatan. Bibigyan ka ng Panginoon ng 100. Ang ibabalik mo lang 10 at the least. Di minatra sa 90. Bibigyan ka uli ni Lord ng 100 dahil nagbalik ka ng 10. Magbibigay ka uli ng 10, di 180 na yung nasa iyo. Bibigyan ka uli Lord ng 90, kaya nyo pang sundan sa math? Sundan nyo ng sundan, because the more you give to the Lord, the richer you get. Because the Lord will always outgive you. Not only financially, but spiritually, emotionally, in many aspects of life. There are many ways to give to God. And one of that is by giving to our fellow humans. So sinasabi dito ng may akda, ikinalulugod nyo ang katapatan ng tao. So make yourself happy. Job 29:18. I feel certain that I would live a long and happy life, then die in my own bed. Can you imagine this thought? Feeling lang yan. I feel certain that I would live a long and happy life. And whether or not it happens, what matters is while you are thinking and feeling it, you are happy. Pwede mo namang baliktarin. Isipin mo malapit ka lang mamatay, na magkakalasog-lasog kang parang papel, magkakadurug-durug ka. Pero ano magiging feeling mo, di ba? Lungkot, fear. Ba't yun ang iisipin mo? Napipili mo naman kung anong iisipin. At eksakto man na matupad, yung iniisip mo na maganda, o hindi matupad, at least habang nag-iisip ka, masaya ka. Think positive. Even if things do not turn out as you would have them, at least you're happy while thinking about it. And always hope for the best. Hindi yan pampakonsuelo lang na walang pinangahawakan. Because God is our God and God loves us, we can always hope for the best. Be ready for the worst. That is important. But focus on what is best. Matapos nating maghanda para sa mga posibleng hirap at sakit ng buhay, may naihanda ka na, kalimutan mo na, at
at mag-focus ka na doon sa masaya, sa maganda. Dahil doon nakasalalay ang kaligayahan mo, araw-araw, oras-oras, day by day. So be happy. Job 36:11, and if they obey, they will be successful and happy from then on. What do we get here? Obey God unto happiness. Sumunod ka ng sumunod sa Diyos dahil patungo sa kaligayahan ang pagsunod sa Kanya. At huwag kang tumigil ng kasusunod hanggang hindi ka kakarating sa kaligayahan. Kasi pag tumigil ka, di wala kang mararating. Hindi nalulugi ang sumusunod sa Panginoon, kailangan lang huwag kang tumigil hanggang magbunga yung ginagawa mong tama. You don't plant a seed and dig it to see if it's growing. Give it time. But be patient and trust in the Lord. Psalm 9:14, and I will sing about you at the gate to Zion. I will be happy there, because you rescued me. Nakikita natin mga kapatid, so far, ang pinagmumula ng mga kaligayahan dito, puro may kinalaman ng Panginoon. Maligaya ka dahil sumusunod ka sa Diyos. Maligaya ka dahil umaasa ka sa Diyos. Maligaya ka dahil pinamamahayan ng Panginoong Diyos ang iyong puso. Ang maraming taong laging lumulungkot, yung ang kaligayahan nila, laging lang itinataya sa kapwa-tao lang. Ang buong buhay, kung isang buong savings pa, itinataya sa taong pwede kang pagtaksilan, pwede kang pagsamantalahan, limutin. Kaya maraming malungkot Kasi ang Diyos ng buhay nila kapwa-tao. Isang kadadali ng kapwa mo tao, kahit mahal na mahal ka at gusto-gusto ka niya, pwede naman siyang mamatay, di wala ka na namang kasama. Mabuti nga sana kung mahal na mahal ka, paano kung buhay na buhay, hindi ka naman minahal. Tapos minahal mo siya ng todo, ano mangyayari sa'yo? Marami mga tao po mga kapatid, kaya sobrang lungkot, pinapalitan nila ng kapwa-tao lang yung trono ng Diyos dapat sa kanilang puso. Kaya laging windang, laging malungkot, lagi na lang umiiyak-iyak at wala sa sarili. So you follow God unto happiness. And you also praise God unto happiness. Purihin mo ng purihin ang Panginoon kahit hindi ka masaya sa oras na yun. At makikita mo, bago ka matapos magpuri, umangat na ang kalagayan ng iyong espiritu dahil hindi naman pwedeng magbingi-bingihan ng Diyos sa matapat na pagpupuri sa Kanya. At nagkakaroon tayo ng connection sa Diyos na may likha. Pag tayo ay nagpupuri sa Kanya, something miraculous happens when you praise God. Meanwhile, what is your other choice? Di magreklamo ka sa buhay, magreklamo ka sa Diyos, magreklamo ka ng lahat ng problema mo sa buhay, pero sasaya ka kaya pag yun ang ginawa mo. Psalm 81:1, be happy and shout to God who makes us strong. Shout praises to the God of Jacob. Praising, happiness, attitude, change things. If you cannot change things, change your attitude about that same thing, and your whole perspective will change. Pag hindi nyo kayang baguhin ang mundo, ang baguhin nyo yung attitude. Yung paningin nyo sa mundo, ang ending, sasaya kayo. Dapat kasi ang ending ng ginagawa ng tao, pagsaya. Magnenegosyo ka, ang ending naman, sobra kang na-stress, sobra kang ng problema, ba't ka pa nagnegosyo? Magpapasikat kang mabuti, sisikat ka nga, ang ending naman, hindi ka masaya. Bakit pa? Pero kung sumisikat ka, nagnenegosyo ka, yumayaman ka, at masaya pa yung ending, blessing talaga yan. Ang sukat sa tao, hindi kung gaano karaming pera niya, gaano kalaki ang sweldo niya, gaano kalaki ang savings niya, kundi gaano siya kasaya sa buhay. Because happiness is the primary duty of life. In many democratic constitutions, the pursuit of happiness is even guaranteed by the basic law of the land. And not only the government wants you happy, God wants you happy. Paano nga ba sasaya sa dami ng mintis, hits, and misses ng buhay? Si Solomon, na pinakamarunong sa lahat, nagbigay na ng payo. At dahil naman siguro siyang pinakamarunong, marapat dinggin. Ecclesiastes 9:7, be happy and enjoy eating and drinking. God decided long ago that this is what you should do.
Yun namang sobrang mga matataas ang theology, sobrang mga conservative, marunong pa kay Solomon, iibahin pa nila ang reading niyan ang linaw-linaw na nga. Because sometimes it does not agree with your traditional concept of godliness. But Solomon, who was blessed by God with highest and most supreme wisdom, says, you want to be happy? Enjoy simple, available pleasures like food and drink. Bihirang tao naman yung kahit simpleng pagkain at mainom ay wala. At kung matututunan mong pagkaroon ng kasiyahan sa mga simpleng bagay, mas malaki ang garantiya na sasaya ka. So babawan ang kaligayahan para madaling malusong, madaling maabot, madaling makamit. Pag pinakalalim-lalim mo yan, baka pati ikaw hindi mo masisid, at wala namang willing makisisid sa iyo sa lalim niyan, malulungkot ka lang. Matthew 5:12, sabi ng Panginoon tungkol sa mga kumisay nahihirapan dahil sila'y mananampalataya, be happy and excited. You will have a great reward in heaven. People did the same things to prophets who lived long ago. So, kung nagkakaroon ka man ng konting pagtitimpi, sometimes abstention, pagtitiis, dahil yan ang hingi-hingi ng isang makadiyos na pamumuhay, sabi niya, huwag mo ikalungkot yan, huwag mo ipagreklamo yan, dahil iba yung gantimpala ang naghihintay sa iyo. Count needful sacrifice for godliness as happiness. At yung happiness, hindi man ngayon, edi bukas. Naghihintay sa iyo dahil meron kang itinatanim na mabuti. But remember, I like to take note, brothers and sisters, only needful sacrifice. Maraming sacrifices hindi kailangan. Hindi mo dapat gawin dahil hindi naman hinihingi sa iyo ng Diyos. Kaya dapat lang, kinikilala natin, ano ba talaga yung marapat? Anong sacrifice yung merong practical na magandang bunga sa buhay? Now, it's one thing to be happy, but there's another thing. Stay happy. Paano yun? Paano nananatili ang saya? Paano napapanatili, napapahaba, napapadalas ang saya? Pati sa Biblia, maraming katuruan dyan mga kapatid. Romans 12:15, when others are happy, be happy with them. Hindi naman nauubusan ng kapitbahay, kaibigan, kamag-anak, katrabaho na masaya. Makisaya ka sa lahat ng nagsasaya, at pag pinagdugtong-dugtong mo yon, marirealize mo, ay, ang dami ko na palang naging kasiyahan. So kung aatin ka ng kasalan, huwag kang madaling umuwi. Mag-enjoy ka, mag-stay ka, sumaya ka kahit hindi mo kasal at hindi mo gastos. Merong mga nag-e-enjoy sa buhay nila, meron silang magagandang kwento, makinig ka. Pwede ka naman makinig tapos mainggit, pero sasaya ka ba? Pero kung nakinig ka tapos nagdiwang ka dahil itong kakilala mo ay umasenso, na-promote, sumikat, nanalo sa isang contest, edi sasaya ka rin kahit hindi ko yung tumakbo sa karera, siya napagod, pero masaya ka rin dahil nakisaya ka. Pero bakit maraming malungkot mga kapatid? Kasi pag may nagtatagumpay, ang inaatupag natin, mainggit. So habang dumadami yung tagumpay niya, mas lumulungkot ka. Sa sobrang materialistic Korean society ngayon, there is a saying in Korea, when your neighbor repairs his house, you begin to have ulcers. Pag may umaasenso sa tabi mo, nakakasakit ka sa inggit dahil sa competition. Isipin nyo kung bawat magtatagumpay niyong kamag-anak, kaibigan, kakilala, maiinggit tayo at maiinis. Ang dami nun, lagi kang malungkot. Pero kung makikisaya ka, hindi halos mapapatid ang iyong kaligayahan. Kaya sabi, when others are happy, be happy with them. When you don't have your own happiness, look around you. People have their happiness. Pumunta ka doon at makisaya. Because there is so much source of happiness if only you would look in the right places. 2 Corinthians 2:3, the reason I want to be happy is to make you happy. Sabi ni Paul. There's another key to happiness here. Make others happy so that they can make you happy in return. Mga kapatid, pansinin niyo ito. Kung paano ko gustong pansinin niyo yung cycle of blessing. Pansinin niyo rin that being happy is a ministry.
Sabi ni Paul, pinasasaya ko ang sarili ko at gusto kong masaya ako as often as and as much as possible so I can make you happy. Why? Because we cannot give what we do not have. Malungkot kang nanay, paano ka magpapasaya ng anak? Malulungkutin kang teacher, paano sasaya ang klase mo? Malungkot kang leader, anong sigla ang maibibigay mo sa iyong mga tagasunod? Pag may influensya ka sa tao, isipin mo rin, may pananagutan ka maging masaya para sila sumaya. Pasyente ka, dadalawin ka ng mga nagmamahal sa iyo, lalo mong palulungkotin ang sarili mo. Puro daing ang ibibigay mo. Puro mga panaghoy, puro pagpapaawa. Aalis sila ngayon lahat, halos gumagapang sa sahig sa lungkot. Yung sumaya sila dapat dahil dinalaw ka nila, nakaminister ka sa kanila, kahit pa nga may sakit ka. Ang tao habang buhay, meron tayong pwedeng ibigay sa kapwa. Kahit tayo may pagdaramdam, may dinaramdam, may karamdaman, kahit pa tayo may mga karukhaan, karalitaan, hindi na uubusan ng pwedeng ibigay dahil buhay ka pa eh. And do not use your sometimes sad situation to worsen your sadness at ihawa mo ang mga tao sa paligid. May pananagutan ka magpasaya ng iba dahil hindi mo alam, yung pinapasaya mo, yan din ang magpapasaya sa'yo in return. Remember naman the cycle of happiness. You make people happy, so they make you happy. And because you are happy, you can make them happy and they make you happy again. Cycle na naman. But try making people sad. Try hurting people. Try depriving people and see what they do to you. You will begin a cycle of negative things. We were created in God's image. That means human beings have a lot of power. And that power shows itself when you act, when you initiate an action, or when you react. When you do good, there's a very big chance that people will do good in return. When people do bad things to you and you do good things to them in return, there's a big chance that they will stop doing bad and they might even begin doing good to you. Yun ang tinatawag na power natin na ibinigay sa atin ng Diyos. Meron kang kakayahan na ibahin ang mga nangyayari dahil may ibinigay sa atin ng Panginoon na ganong kakayanan. 1 Peter 3:10, do you really love life? Do you want to be happy? Then stop saying cruel things and quit telling lies. Pag marami nagtatanong sa akin, lalo sa Facebook, Tito, bakit po kaya ako laging malungkot? Marami ka bang sinasabing masasakit na salita? Pintas ka ba ng pintas? Nang backbite ka ba? Do you stab people in the back? Marami ka bang kasinungalingan? Opo. Basahin mo yung 1 Peter 3:10, anak. Kaya ka malungkot dahil sinungaling ka. Kaya ka malungkot dahil ang daming mga masasakit na salita na lumalabas sa iyong bibig. Nagpapalungkot yon. Hindi mo na kailangan iwan ka pa ng iyong papa para malungkot. Pag laging masasama ang lumalabas sa iyong bibig, lulungkot ka. Bakit? Kanino ba nanggagaling yung masasamang salita na yon? Kay Satan, syempre. Sa palagay niyo, mapapasahin ka niya? No way. Habang sumusunod ka sa kanya, mas aapihin ka niya. Lulungkot ka ng lulungkot. So your happiness is mostly in your hands or in your mouths. Sa atin yan. Madalas, pag tiningnan mo kung sino ang manufacturer ng iyong kalungkutan, ikaw din yun. Darating ang tao sa iyo, laging lungkot ang ibibigay mo, puro daing. Hindi ka napupuntahan ulit dahil nakakadrain, nauubos ang lakas niya pag ikaw ang kasama. So mamaya, lalo ka nalang lulungkot. But when you are nice, when you give to people, when you don't backbite people, merong natural course of events. Ang ending, sasaya ka. Because it is God's will that you be happy when you obey God unto happiness. 1 John 1:4, we are writing to tell you these things because this makes us truly happy. Ipinaliwanag ni John, bakit ba namin isinusulat ang mga ito sa inyo? Sumasaya kami pag itong pinag-uusapan natin. Sumasaya kami pag itong topic natin. At sumasaya kami pag kayo ang kausap namin.
So again, paano sasaya? Focus on, tell and hear happy stories. Maraming sad stories, pero ba't yun ang pag-uusapan nyo ay nakakalungkot? Ba't hindi na lang yung happy? May isang nagbiyahe. Tanungin mo, kumusta biyahe? Minsan sa dinami-rami ng magandang nangyari, sabihin, ang daming beses umikot yung aeroplano namin bago kami naglanding, traffic sa traffic sa airport. Ang hirap. Pero 10 araw ka nawala, yun lang ang kwento mo. O yun lang ang binibigyan mo ng focus. Pwede mo ikwento, ang sarap ng kinain ko sa ganon. Naligayahan ako nung nagpamasahe ako sa paa ko sa ganito. Pero bakit yung nakakalungkot ang iniisip mo? Many people don't realize they manufacture their own sorrows. Pag nagsuot ka ng salamin na kulay blue, syempre blue ang langit. Pag nagsuot ka ng pink, pink ang himpapawid. Pag lagi kang malungkot, alam mo na yung sagot. Pinapalungkot mo ang sarili mo. 2 John 1:12, I have so much to tell you, but I don't want to write it with pen and ink. I want to come and talk to you in person, because that will make us really happy. So again, another source of happiness, tip from the Bible, talk in person to people. Spend time with people, but choose your topics when you are together. Focus on nice, beautiful, uplifting things. And discuss about sad things only if you have to solve a problem and it is necessary to discuss them. Pero yung mga paboritong usapan, pagka mga matatanda, nagkita-kita, pinag-uusapan, ay, mas mataas ang presyon ko sa'yo. Ay, blood sugar ko, panalo, mas mataas. Kasi mas ako nga, 5 operasyon na, 5 ka lang, ako 7. Nagpapaalalaan ng kalagayan. Tapos nagtataka sila, ba't kaya ako anak malungkot? Isipin nyo ano mga repertoire nyo, anong topic nyo, mga sakit. Tapos, ay, namatay na pala si ganon. Huy, napatay na pala. Tumigil nga kayo nakausap ng mga namatay. Ang daming ipinapanganak araw-araw, di yun ang pag-usapan nyo. Kaya alam nyo sa ospital, ang masarap na floor, kung pwede lang, pasyente ka, doon ka sa maternity floor. Yun ang masayang floor sa ospital. Kasi puro bagong panganak ka nandun. Yung mga nagdadatingan, may mga dalang lobo, mga dalang mga laruan. Masaya. Siyempre, alam nyo naman, pag nagpupunta kayo sa hingalo floor, kung hindi naman talaga kailangan, ba't doon ka naman tatambay? Puro panangis, iyakan ang makikita mo. Pero may mga tao, yun ang paboritong gawin sa buhay. Dumikit ng dumikit sa kalungkutan. Siyempre, ang mga mahilig sa kalungkutan, magkakabarkada rin yan. Ba't ka sasama sa ganon? So be happy in the Lord. Why in the Lord? Because the Lord is stable. The Lord is forever. Stand on solid ground. Yes, magmahal tayo ng tao. Yes, mahalin mo si mama o papa. Yes, pero Diyos dapat ang una. Para iwan ka man, dumating, umalis ang tao, stable ka kasi nakakapit ka sa Panginoon na hindi nagbabago. Psalm 89:16, we are happy all day because of you, and your saving power brings honor to us. As you can notice, puro God-centered yung mga verses na may kinalaman sa happiness. Proverbs 10:28, if you obey the Lord, you will be happy, but there is no future for the wicked. Luke 10:20, but don't be happy because evil spirits obey you. Be happy because your names are written in heaven. Anong background ito? Yung mga disciples, very excited, pumunta sa kay Lord. Lord, grabe yung binigay niyo sa aming blessing. Pati mga evil spirit na dati, ninenervyos kami pag nandyan, pag inutusan namin na umalis in your name, alisan. Wow, enjoy na enjoy sila. Sabi ni Lord, oo, maganda yon. Pero kung meron kayong dapat ikasaya, higit pa ron, nakalista ang pangalan nyo sa langit. Isipin ninyo, maliit ba namang kapangyarihan yung makapagpalayas ka naman sa samang espiritu? That's big. But compared to the bigger and biggest reason why we should be happy, that we are members of God's family, that our names are written in heaven,
Sabi, yan ang tunay na malaki. At mga kapatid, kung kayo anak ng Diyos, your name is written in heaven, wala ka ng excuse para laging malungkot. Paminsan-minsan na lang. Pero parang ibon niya na dumadapo, dapat mong bugawin para hindi magtagal. Pero pag ang tagal-tagal na ng kalungkutan mo, ilang araw na dyan, ilang linggo, alalahanin mo that your name is written in heaven. Nakakahiya naman na sa kabila nun, nalulungkot ka pa. Kaya importante, ang ikinakalungkot mo lang pala, hindi ka na-invite sa ganong party, nakalimutan kang isama ni ganon, hindi ka na-text, every 5 minutes, malungkot ka na, wala naman sa lugar yung mga ganong lungkot. Dapat hindi na ikinakalungkot ang mga ganong bagay, piliin mo na lang yung konti na dapat talagang ikalungkot. So be happy because of the Lord, and be happy beyond that which is not eternal. John 16:22, you are now very sad, but later I will see you, and you will be so happy that no one will be able to change the way you feel. The Lord is talking to His disciples. Sabi niya, nalulungkot kayo dahil magkakahiwa-hiwalay tayo sumandali. Pero magkikita-kita rin tayo. At pag dumating yung panahon na yon, wala nang makakapagpabago pa ng inyong kaligayahan. Wala nang makakapag-alis pa niyan. So anong lesson nito mga kapatid? When you are in sad moments that are really there and cannot be avoided, look forward. When you look around you and it's all sadness, look upward, look heavenward. When all around you it's all sadness, look forward to that happy moment when you will be with the Lord. Because that is certain as you are here now. Kung ang present hindi masaya, edi mag-future ka, doon ka tumingin. Ngayon, maraming tao laging malungkot. Bakit? Kasi laging sa past nakatingin. Nung araw, mahirap lang kami, inaapi-api ako ng mga kapitbahay. Nung araw, binubugbog ako ng aking tiya. Nung araw, ganito. Bakit ba lagi mong binabalikan yan? Tapos na nga. Kaya lumulungkot ka. Bakit hindi mo tingnan yung ngayon? O masenso ka na. Hindi ka na nabubugbog ng tiya mo kasi, ayun, paralyzed na siya. Diba? Hindi man ipagbubunyi na paralyzed siya, pero at least hindi ka na niya nabubugbog. Bakit tinitingnan mo yung lagi yung past? Alam niyo maraming tao bitter, envious, jealous, kasi hindi sila makagraduate sa karukhaan nila nung araw. Tapos na yun eh. Pinaasenso ka na ng Diyos. Bakit ka pa ngayon magrereklamo? Tingnan mo yung ngayon at yung bukas. Huwag mong titigan yung nakakalungkot. Meron naman nalulungkot kasi nung past, marangya sila, tapos ngayon hindi. Di ang tingnan mo naman yung past, dahil at least napahiram ka, nakatikim ka na. Huwag mo na masyadong titigan yung ngayon and look forward with hope. You can choose your focus para kang camera. So isipin mo yung pananaw mo sa buhay parang camera. Kung saan mo ipaling, doon yung nakatingin, piliin mong titingnan, kapatid. Be happy in practice. And more than that, be happy in the realm of thought. Nasa isip yan eh. Be changed by the renewing of your mind. Sabi ng Romans 12:2. Baguhin mo ang pag-iisip mo at maraming magbabago. Colossians 1:11. His glorious power will make you patient and strong enough to endure anything, and you will be truly happy. Of course, if you want to be happy in righteous relationships. Mga pakikipagkaibigan, pakikipagmabutihan, pakikipag-ibigan na nasa tamang lugar. Proverbs 5:18, be happy with the wife you married when you were young. So don't try to be happy with someone else's wife or with a woman who is not your wife, with a partner who belongs legally, righteously to another person. So huwag ka daw mga agaw. Be happy with the wife you married when you were young. Dapat ang tao marunong makontento, binibigyan ka na ng partner, makontento ka na. No return, no exchange. Pag nag-iisip ka pa pala ng return at exchange, magiging discontented ka eh. Kaya ang sabi sa 1 Corinthians 15:33, do not be misled. Bad company corrupts good character. Pinipili ang kasama, pinipili ang kinakasama,
at pinipili ang sinasamahan. Dahil madalas yan ang nagbibigay ng lungkot sa ating buhay pag mali ang pinagmumulan ng samahan. Psalm 1:1, Blessed is the one who does not walk in step with the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers. Napakarami ng pwedeng gawin para sumaya, manatiling masaya, at dumami ang kasiyahan. But don't forget to pray for happiness. Pray for it. Psalm 51:8, Let me be happy and joyful. You crushed my bones. Now let them celebrate. Ito ay dalangin ng isang gustong makabangon na mula sa kanyang mga kalungkutan. Psalm 68:3, But let your people be happy and celebrate because of you. Si Solomon, anong ginawa niya? Na pwedeng gawin ng marami, search for happiness. Hinahanap din yan. Minsan, basta nalang kumukusang dumadapo, pero hinahanap din. Ecclesiastes 2:3, I wanted to find out what was best for us during the short time we have on this earth. So, I decided to make myself happy with wine and find out what it means to be foolish without really being foolish myself. This is academic. Solomon did a lot of social experimentations, even personal experimentations, because he was in search, as a philosopher, he was in search for happiness. Gusto niyang unawain kung ano nagpapasaya, nagpapalungkot sa tao. Pero alam niyo ang kanyang ending? Bukod sa paulit-ulit niyang sinabing, eat and drink, enjoy life with your wife, enjoy the simple things in life, ang sinabi niya sa ending, sabi niya, now, all has been said, all has been heard. This is the heart of the matter. Obey God. Obey His commandments. Because you're going to face Him. Yan ang sinabi niya. Yan ang susi para magkaroon ng kahulugan, kasiyahan ang iyong buhay. Let others be happy. Hindi ka naman sasaya kung naliligiran ka rin ng puro lungkot. Payagan nyo ang inyong kapwang sumaya. Minsan, sa pamilya natin, may sobrang mga dominante. Dominanteng tatay, dominanteng nanay, dominanteng ate o kuya. Hindi na nila hinahayaan yung mga ibang members ng family na maging totoo sa sarili. Na maging masaya in their terms. Idinidikta mo how others should be happy, how they should live their lives. Tigi-tigi sa tayo ng buhay, dapat bawat nilalang ay bigyan ng kalayaang piliin ang kanyang kaligayahan, as long as this happiness is not offensive to God. Let others be happy. Let them pursue their dreams. Lalong-lalo sa pagpipili ng mapapangasawa sa buhay, parents can be very well-meaning, but really, the choice must be up to the person getting married. Maging sa pag-aaral, kung saan liligaya talaga yung tao, kung saan nakahilig ang kanyang mga talent, doon siya dapat pumunta, hindi doon sa desisyon ng tita dahil siya magbabayad ng matrikula. Well, kung talagang gusto mo maging mabuting tita, bayaran mo ang matrikula pero bigyan mo siya ng layang sundin ang kanyang kaligayahan sa buhay. Napakahalagang hindi natin dinodomina ang kapwa kasi ang Diyos hindi nang dodomina. God gives us such personal freedoms, even free will. So no human being is entitled enough, no matter how generous or protective or loving you are, to dictate upon other people's pursuit of happiness. Let people be happy. Let them be. And make others happy, as we have already discussed. Deuteronomy 15:10, you should be happy to give the poor what they need, because then the Lord will make you successful in everything you do. Ganun na lamang ang pagiging thoughtful ng Panginoon through Moses. Sabi sa Deuteronomy 24:5, Moses said to Israel, if a man and a woman have been married less than 1 year, he must not be sent off to war or sent away to do forced labor. He must be allowed to stay home for a year and be happy with his wife. Kita niyo yung kabaitan na yan?
Pag bagong kasal, hindi exempted sa military service, exempted sa forced labor for the king, para 1 taon ang pulot gata para maging maligaya ang tao. What does that tell us? That God is pro-family. Na kung iisipin natin, kung ikaw ay employer, habang kaya mong ibigay, bigyan mo ng mas maraming day off o mas mahabang off ang mga tao so they have more time with their spouses, with their children, with their loved ones. Yung gera nga, exempted. Yung bagong kasal, gera pa yon. Maging mabuti tayo. Hayaan natin ang mga tao sa paligid natin na sumaya sa piling ng mga gusto nilang kasama. It's a basic human right. 1 Kings 4:20. There were so many people living in Judah and Israel while Solomon was king, and they seemed like grains of sand on a beach. Everyone had enough to eat and drink, and they were happy. Ano yung lesson, mga kapatid? Lead well and make people happy. Kung ikaw ay leader, ikaw ay officer, you are in charge, you are a manager, you are an administrator, serve well so that the ending of all your services will be this: people under you are happy. Hindi yung pag nagkaroon ka ng konting kapangyarihan, ang aapi ka na, gagantihan mo na yung mga under you sa lahat ng kaapihang inabot mo sa buong buhay mo. That is a prostitution of power, because real power comes from God. And God delegates power so that we can take care of people like God would take care of people Himself. So it's a duty, a privilege to have power. And that power must be used to serve well so that the lives of people under your leadership will become better. Kaya kawawa ang mga bayan na ang kanilang mga pinuno ay mga corrupt. Isang malaking hampas sa bayan pag ang kanilang mga pinuno ay corrupt, ang nagdurusa ang buong sambayanan. 2 Corinthians 2:3, the reason I want to be happy is to make you happy, as we have read before. I wrote as I did because I didn't want to visit you and be made to feel bad when you should make me feel happy. Again, be happy so you could make others happy. Hindi natin laging nare-realize sa mga kapatid, paasensuhin mo ang buhay mo para mapasaya mo ang mga nagmamahal sa iyo at mga minamahal mo. Magpakatino ka, young person, dahil mapapasaya mo ang mga magulang mo sa ganon. Merong mga hindi nagpapakatino, naliligaw ng landas, ang tanda-tanda na, hindi pa nakakapag-support ng magulang. Yung magulang pa ang dumadalaw sa kulungan dahil nakulong pa. So hindi na nakapahinga yung matatanda hanggang kahuli-hulihang oras ng buhay nila, sila pa yung naglilingkod sa anak nila dahil yung anak hindi nagpakatino. May panahon na ikaw ay bata, may panahon na ikaw ang binibigyan, pinagpapasensyahan, tinutulungan, pero dapat lalampas ka sa panahon na yon para yung mga tumutulong at nagbibigay sa iyo makagraduate at makapahinga naman dahil ikaw naman ngayon ang bahala sa kanila. Pero paano mo sila papasayahin kung winawaldas mo ang sarili mong buhay? Alam mo na masama ang mga bisyo ka pa ng bisyo, pero pag nagkasakit ka, alam mo na yung mga nagmamahal sa iyo pa rin ang mag-aalaga sa iyo, magpapagamot sa iyo, at pag namatay ka ay maglilibing sa iyo. Kung minsan napaka-irresponsable natin sa mga nagmamahal sa atin, hindi natin inaalagaan ang mga sarili natin, tapos itutumba na lang natin yung mga katawan natin sa harapan nila, may sakit tayo, naghihingalo, problema ngayon nila kung paano tayo bubuhayin. Kaya kung gusto nating sumaya at magpasaya ng kapwa, be responsible. Take care of yourself so you can make people happy. Philippians 2:2, now make me completely happy. Live in harmony by showing love for each other. Be united in what you think as if you were only one person. Here, kanina yung mga leaders ang pinag-uusapan, ngayon followers. Make leaders and make elders happy. Unite. Huwag kayong umimbento ng mga away-away. Alam nyo yung mga anak na lagi nag-aaway, kung sino ang tinotorture nyo, magulang nyo. Magpapatapangan kayo, mag-aaway-away kayo, palakihan ng pangil. Sino ang nagdurusa? Sino ang umiiyak sa isang sulok? Nanay nyo. Sino ang ma-heart attack? Tatay nyo.
Pag nagkakagalit kayo, sino ang naguguluhan? Mga magulang nyo. Kaya pati mga magkakapatid, mga manggagawa, unite. Solve your problems so that your elders will have peace and will be happy. Hindi alam kung minsan ng mga anak how unfair they are to their parents. Awayan sila ng awayan. Pero ang pinapatay nila, yung magulang nila na nagdaramdam. Hebrews 13:17, obey your leaders and do what they say. They are watching over you and they must answer to God. So don't make them sad as they do their work. Make them happy. Otherwise, they won't be able to help you at all. Pag follower ka, you obey. You be submissive. You toe the line para masaya yung leader mo. At pag masaya siya, mas makakapamuno siya ng mabuti. Ang lahat, makikinabang. Meron pang isang pagpapasaya, mga kapatid. Allow others to make you and others happy too. Kung minsan sobra tayong self-reliant, minsan sobrang proud, ayaw nating tumanggap ng pagpapasaya mula sa iba. May ganun eh. Willing tumulong pero ayaw patulong. Willing mag-alaga pero ayaw paalaga. Pero para masaya ang lahat, be willing. Allow people to make you happy. Allow people to love you. 2 Corinthians 2:3, the reason I want to be happy is to make you happy. No? Nabasa na natin yan ilang beses. So allow people to love you. Kahit kaya mo, gusto kanyang tulungan, patulong ka. Hindi dahil kailangan mo kasi kailangan niya. Sasaya siya na tinutulungan ka niya. Huwag maging mapagmalaki. Tumanggap ng tulong ng iba. And finally, make God happy. Alam naman natin sa Biblia, pinapakilala ang Diyos, maraming emosyon talaga. Narong matuwa, narong magalit, sumaya, lumungkot. Ba't mo lang papalungkotin ang Diyos? Anong mapapala mo pag pinalungkot mo yung Diyos? Proverbs 23:15, my children, if you show good sense, I will be happy. This is the voice of a parent, the voice of God. Kung kayo nagpapakatino, sasaya ako, mga anak. So don't make God unhappy. Genesis 6:5, the Lord regretted that he had made human beings on the earth, and his heart was deeply troubled. And you know what troubled God? Man's wickedness against each other. Pag ang magkakapatid, nagpapahirapan sila, nadudurog ang puso ng magulang. Tayo man ang mga anak ng Diyos, pag hindi tayo mabuti sa isa't isa, pinapalungkot natin ang Diyos. Ang dami. Ang daming pwedeng pagkunan ng kaligayahan. Ang daming pwedeng gawin para sumaya at magpasaya sa kapwa. Dapat ang lungkot, kung di man mawala lahat, konti na lang. Walang karapatang sobrang lumungkot ng mahaba at matagal ang sino mang nakikinig sa turo ng Biblia. Happiness is the primary privilege of life. Your privilege and the privilege of others. So happiness, being and staying happy, is mostly in your hands. It's in your mind and attitude. So just always remember, it's imperative, it's a verb, it's doable, be happy. Ama namin sa langit, suriin mo kami, lalo yung mga malulungkutin. Turuan mo kaming suriin kung saan nagmumula aming mga lungkot. Marami nagmumula sa amin. May nanggagaling sa aming kapwa. May nanggagaling sa mga bagay na di namin makontrol. Pero Lord, lahat po ng kaya namin kontrolin, ng aming willpower, ng aming isip, ng aming energy, turuan mo that we put these things under control. So our lives will not be spent wallowing in sadness, but it will be spent mostly in rejoicing, in being happy, staying happy, and making others happy, especially you. Ituro mo sa amin, Panginoon, ngayon, sa aming pagbubulay-bulay, kung anong pwede pa namin gawin para lalo kaming sumaya at makapagpasaya sa aming kapwa, lalo sa inyo. Mga kapatid, let's bow our heads before the Lord.
and silently reflect on a personal application of these many verses we have read. Nawa, Panginoon, makatanda kami ng kahit man lang konti dito. Mabuti kung mas marami, mai-apply namin sa buhay para hindi lang kami ang sumaya, pati rin mga nasa paligid namin. Spend some time in private and silent prayer, and also thank God for His gifts that make you happy. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapis ay pinamagatang Be Happy. Mayaman sa hiyas ang ating bayan, at isa sa hiyas na yan, ang musika. Napakaraming nalilikhang tunog ng mga Pilipino mula sa iba't ibang instrumento. Narito ang palendag, instrumentong pangmusika ng mga Maguindanao sa Cotabato. Ang palendag ay yari sa isang manipis na buho na may 2 sentimetro ang bilog at 90 sentimetro ang haba.
May 4 na butas ang palendag, isa sa ilalim para sa hinlalaki ng tumutugtog at 3 naman sa ibabaw para sa iba pa niyang mga daliri. Inukaan ang isang dulo ng buho upang lumapat ito sa labi ng manunugtog habang siya'y umiihip. Sa kabilang dulo naman ng palendag ay may isa ring malaking uka kung saan nagtatapos ang instrumento. Ang pagtugtog ng palendag ay pawang improbisasyon ng manunugtog. Wala siyang sinusunod na sukat o ritmo at ang pagtugtog ay pagpapahayag niya ng kanyang nadarama, lalong-lalo kung siya ay nagliligaw o nagpapahinga. Ang musika ay wika ng kaluluwa. Ang ating musika ay marapat lamang na pag-aralan, kilalanin, at tugtugin sa karangalan ng Panginoong Hesus. Ang palendag ng Maguindanao sa Cotabato. Ang iyong hirang dala, ang iyong ganan, taglay ang ligaya ng kaligtasan. Alab ng puso sa aming dibdib ay kayo ang dahilan. Uktawin ang nalilimbing na damdamin, isingin ang aming yaring isipan. Tangang lakas ay gawin niyong alipin sa inyo ang pagsamba. Pagsamba, dalis ay napagsamba sa dakilang ngalan niya. Halina sa pagsamba, pagsamba, dalis ay napagsamba sa dakilang ngalan niya. Halina sa pagsamba. Ang iyong hirang dala, ang iyong kalat, taglay ang ligaya ng kaligtasan. Alab ng puso sa aming dibdib ay kayo ang dahilan. Ukawin ang nahihimik na damdamin, isingin ang aming yaring isipan. Tangang lakas ay gawin niyong alipin sa inyo ang pagsamba. Pagsamba, dalis ay napagsamba sa dakilang ngalan niya. Halina sa pagsamba, pagsamba, dalis ay napagsamba sa dakilang ngalan niya. Halina sa pagsamba, pagsamba, dalis ay napagsamba sa dakilang ngalan niya. Halina sa pagsamba, pagsamba, dalis ay napagsamba sa dakilang ngalan niya. Halina sa pagsamba, Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!